ko nga nawa si John Paul through a friend nga dili taga GMA. So kabalo ko nga daghan gyud kay siya mga kaila, daghay na kaila sa iya. And at first, wag gyud ko ni tuo. Basin lang di ay nga fake news. Fake news man gidaghan karon, and I really wanted it to be fake news. Kay John Paul is very dear to me. Pagsugod pa lang na ako sa GMA, isa na siya sa murag nagpakita gyud og lahi nga capacity, lahi nga passion. Kung istoryahon nimo siya, you know na ang iyang mga gibuhian nga mga words really comes from his heart. Maski for example, ingnon nimo siya nga ayon lag adto dito sa kuan ay kanang lugar ha because lisod, and then isa ra ka storya imo makuha diha. But he would always explain and say kining galisod man gud sila dito ma'am, unya og dili nato istorya ang ilang storya, walay maka dungog sa ila or walay maka murag maka hatod sa publiko unsay nahitabo sa ilaha, murag wala rasad sila ni exist. So his passion to tell a story has always been his trademark. There was a time nga nana siya giadto sa bukid, and one of his wala na siya sa GMA ato and then one of his cameraman man siguro to naputlan og kanang tudlo kay nahulog ang kabayo niya na kuan ang pisi sa kabayo na pulumpot sa iyang tudlo ba, and then abi na ko nga at that time si John Paul mag hinahinay na di na unta mo atong bukid nga mag ngita og istorya or mangutana unsay nahitabo sa ilaha didto, but wa gyud siya ni hunong, wala gyud siya ni hunong. So I said kini nga tao ang iyang trabaho gihimo, I mean ang iyang passion sa trabaho, not just work it has become his life, ang iyang pagka storyteller. Lami kayo ang paminaw nga naabot na nato gyud ang pinakatumoy nga bahin sa gipasigarbong bukid. Reference na ko na si John Paul, sounding board to be exact, nga mungutan ako sa iya nga kasi tanaw ni mo ani, and he was quite honest na ay na lang ma'am oy di man na makuan in his very simple way. Dili gid siya magarbuhon, maski sa kadaghan sa mga awards, kadaghan sa iyang mga nakabuot nga parang recognition, dili gid siya. Although karon lagi kung nagsubok tang tanan kay nawala siya, very young, very promising, pero ako in my heart of hearts kabalo ko si John Paul has always been ready to face the Lord. Ing ana siya kabuutan, ing ana siya ka ready sa iya ang iyang kasing-kasing. And John Paul, mamiss you ka na ko. Salamat sa tanan, kabalo ko nga maski di ta magkita, per me you always had the best parang the best wishes for every one of us. Atong mga panagsa nga exchanges, I really treasure it. Kanang maski PM lang, and then mag-comment ko sa iyang mga Facebook na post, and really sayang, pero naana ka sa mas maayo o mas mahinungdanon nakamot sa Ginoo, and I know you're happy. I miss you. Love you, John Paul. John Paul Siniel. He is my mentor, my friend, and my inspiration. 2010,
Never in my wildest dream did I think I would be given the chance na mahimong co-host ang batikan, banggiitan, ug buutan nga John Paul Siniel. Like wow, one of a kind opportunity nga gihatag sa ko sa Ginoo pinaagi sa management sa GMA Davao. Ako, fresh from graduating and being a newbie sa media industry, was being chosen to co-host Issue Karon with him. I felt so nervous, anxious, and emotionally unsettling. But Sir JP made everything make sense. He is a very humble person, a person who always takes the extra mile, giving all that he can. Maski unsa pa na siya ka-busy, he guides me even when he doesn't need to, selflessly, patiently, and full-heartedly. I grew up thinking na ang coach or mentor was just someone who was there. Like, it wasn't until I was learning from him that I knew that there were meant to be so much more. And yes, he made me love everything that I do now. One of my core memories with Sir JP was when gi-assign ko niya to cover a crime that involved a taxi driver nga giakusahan nga nag-spray og chemical sa air conditioning vent bago allegedly nangawat sa iyang pasahero nga naga-claim nga religious leader. That time, the more I have known the facts, the more I understand and felt that something was so off. So I could still remember our conversation went like this. So niana ko sa iya ha, Sir Jeep, I found out na based akong facts na nag-gather, o data na nga nag-gather, dili ko convinced sa investigation sa police. So I have a theory na gidali-dali ni sa pagdakop sa mga police aron ma-solve dayon ang kaso. Unsa man imong masuggest nga himuon nako ani sir? So Sir JP answered back to me, okay, maayo na nga observation Len. Then pwede ka mo himo follow-up stories about that tomorrow na pod. So ni anak ko, okay sir, please guide me sa kung himuon and help me pray na ma-reveal ang truth ani sir kay I believe dili gyud ni mao. Then Sir JP answered back, find a really good angle of the story and dig deeper into the story. So I did the follow-up stories and every day and for a week until 2 months, duha ka bulan ang milabay na dismiss ang kaso. So, witnessing at first hand the struggle of an innocent taxi driver being imprisoned for 2 months for the crime he did not commit was just so unbelievable for me. The job, the life, the freedom that was taken away from him at that time was just so overwhelming. So, niana ko ka Sir JP, Sir JP, na-dismiss ang kaso. Sir, we did it. Thank you so much for teaching me and I appreciate yun na ako kaayo sir imong help. You really inspire me, sir. And JP replied, praise the Lord. I believe in you, Len. Ay, padayon lang ha. That's how you do it, Len. I am proud of you. Don't just be an ordinary journalist nga para lang na ay mabalita for the sake of ratings or compliance, but becoming one with integrity and honor. Help build our community and not the other way around. That night, wala ko katulog ug tarong kay sige kog reflect. That night, nitubo ang akong desire to do more so I can help more. That night, I was never the same Helen again. Sir Jay, kung asa man ka karon, the pain that we are feeling right now is too much because I can fathom where it is coming from. It is coming from a place of having loved and been loved deeply by you. Maong ingon ani kasakit. No one could ever replace you. But we need to accept, through the help of God's grace, that you need to rest and you have already done so much that has touched so many lives. Sir, kota na ka, sir. Thank you, Sir JP, for your unusual, set-apart, and purposeful life. It has changed mine. It has touched a lot of lives. To all the friends
To all the churchmates and family of Sir JP, know that you are never alone on this journey. I lost my father and my 6-year-old niece of the same year of 2015. Deep down, I know that nothing will ever be the same after they have passed away. And that's what really hurts the most. When we grieve someone that we have lost, what we are grieving is our own selves. We are grieving the part of us that went with them. When we grieve about you, Sir JP, what I am grieving is our own selves. We are grieving the part of us that went with you. But we will keep that promise that we will always bring you with us in our hearts. Sir Jape, our love for you just never dies. It just simply evolves. Rest easy, Sir Jape. You're now home. God has prepared a special place for you. Mahing gabi kaninyong tanan sa ato mga kapuso, and of course to the Siniel family. I'm sorry I cannot be with you tonight kay namo ko previous schedule going to Manila. Video na lang ta. Well, talking about John Paul, actually, bago ra gid mi nag-chat no about last week, no. We were talking about katong ganing nitabo sa kang BBM ug siyang asawa, allegedly nga doon ako nay bugno and then hospital. We're talking about that and also a little about politics, etc. But ang ending na mo, anak ko Jay, purag dugi-dugi na kita magkita, so mag-catch up ta, mag-coffee ta one of these days. So moto nga ana siya, sige. So I was planning unta nga after my trip sa Manila magkita mi, pero murag din naging di mahinayon, no. So moto ang plano unta, and then after that invited ko sa birthday party ni Councilor Mande sa Marilog 2 weeks ago. A little more than a week ago. Dito na po, nag-istorya mi kay naman dito mga lumad nga mga dato dito. Ngingong ko nga, nagpaila ko, kay 3rd District man to. So, ako dahil sita ko kampo sa GMA. Kaila pa muna ako. Siya, kaila minimo. So, gingnan ako, mas makaila mo kang John Paul Siniel. Kay kauban man yun, nahimo man na siyang honorary dato sa Limbangon. So, ni siya na inisakit ito, dato sa Limbangon, si John Paul Siniel. Anak ko nga, daghanag natabang sa inyo ha, si John Paul. So, sikat kay siya dito. Everybody knows JP dito sa event. Ambot nga nung na-mention man po na ako siya. And then, nanibawaan lang ako nga, nagtawag di ay si JP o si Councilor Mandy kang JP, nag-follow up kung maadto bagi daw sa event. Di man daw makaadto kaya nasa shoot sa Turil. So, ningon si Mandy nga, okay lang naaman si Tech dire. So, ningon si John Paul nga, okay, sige, mas maayo kaya na si Tech diha. So, moto, istoryahan pa na mo ni Councilor Mandy, si JP during that time. Muna nga katong pagkahitabo during the weekend, I was really shocked. I could not believe nga wala na si JP. But I believe na it's worth talking about his life, no. It's better to talk about how he lived his life. Kay when naami sa GMA manggod, kuan kana siya kanang usay hilumon niya, kalit lang po na siya og storya niya. Ang istorya niya kanang kuan gyud kanang mga sincere ba, is mostly about Ginoo, no. Kay just non magkana siya. Pero ang funny moments ginamo ana kay magkaon mi ana labi after mga magtapok-tapok mi after mag-coverage, pag mukaon mi ana magkasinabot kami kay grabe gyud mi mga tuon og rice. Ako usay pinakadaghan ako 2 to 3 extra rice. Siya maabot sa 4 extra rice. Abot ko na ba si Mel, makasulti na si Mel kung unsa gyud ka kusog mo kaon si JP at that time. Partner kami na kung makasinabot mi sa kaon.
Grabe may mga appetite kumbaga. But lately katong napasa sa GMA, napasa sa GMA, nausab ang iyang lifestyle, no? Nagkakaon na siya og carrots, nagkakaon na siya og mga pipino, mo na yung mga baon, mga merienda niya, mga lettuce, kamatis. No, anak ko, Jeep, mabusog ka, anak. Siya, sa maanad lang na siya, tek. Taon niya, usay, makaambit, tagi ko siyang kanang piniritong saging, katong kanang nilungag nga kamuti. So, moto mong ginakaon lang binagkutpon mi, duha. Magtapan mo yan sa desking. We have also funny moments, no? Katong, yan ako malimutan, katong bago pa si JP sa GMA. Dito pa mi sa Suaso. And then, nasa assignment, ang assignment niya is matug NBI, interview niya si Attorney Albao at that time. So, nabisi pa ko, kana akong ginahimo report, o niya, sa tek, kasi akong interviewon dito sa NBI, ko siya, sige, pakitaan lang to si Attorney Bocalbs. Bocalbs as in kalbo. No? Bocalbs ba? In passing to, kay ako, yaga-yagaon mga good, hilig ko mag-angga-angga og tao mga pangalan sa tao para naman, Boktam, etc. Kabalo na sila. So, nilakaw siya. Hindi ako, nawala, it slipped my mind ko, nawala yun ba? Sa una-una to. And then, in a few minutes, tawag siya. To kung si Margie ba ito nakatubag o somebody else, naigon siya, Tek, tawag si JP, wala man daw Attorney Bocalbs dito. Ko, ha? Ano di ay? Gipangita man daw ni JP, ni John Paul dito, Attorney Bocalbs sa NBI. Wala man daw Attorney Bocalbs. Sus, gipangita ganyan dito si Attorney Bocalbs. To di ay si Attorney Archie Albao. Kay kalbo man to, kung gianggag Bocalbs. Sus, kang John Paul, kasuri yun, JP, ha? Muangag yun, siya. Murag siya na, musang naulawan nito bagisig pangita sa man si Attorney Bocalbs diri sige sa pangutana dito siyempre ang NBI mga taga NBI wala may Attorney Bocalbs diri. Anyway, di ko kalimot ana. And then there's also one instance nga nagdes siya nya kadlawon ba nya himo siya story about Manny Pacquiao. O niya kay usahay man god pag graveyard na siya mag-abot mi sa buntag. So pag abot na ko tingala ko nakuha niyang computer, wala siya, kaya nag-CR siguro. Pag-alan natin ako, Manny Pacquiao akong i-review. Sus, pag-abot sa silong, tingala ko, niabot na magbaryo patay. Na nagdinunggabay dito, sinumbagay. Sus, Manny. Yan ako, wala, marag di maginim mao. Sige, katawa. Pag-abot ni JP, naku, JP. Ikaw nagsulatan siya, noon sa Manny, nagikan kang Pacquiao sa boxing, niabot na magbaryo patay. Noon sa na baryo patay naman. And both of us were laughing. Ana siya nga, hala katik, nalimungawan gid siguro ko. Siguro, siyempre, graveyard man. Mura siya katulugon ba? Mura katulugon na siguro siya. Mura ito nga, tawag na nahimo niya ito ba nga na, gikay noon sa Pacquiao na ito nagbaryo patay. Nyo say, kuha na mo na, malingaw mi ang iyang the way he present the news. Okay, detalyado gyud pratong na agera sa NPA. Nga ang bala ni igo dinhi sa moong niigo diri sa kanang kampo sa mga sundalo, milapos diri sa planggana, milapos dito. Grabe detalyado gyud ayo as if it was really giilay gyud gusto niya ma-picture nimo bitaw kung unsay nahitabo ba. So ana siya usahay mag-present sa story. And as I say, make fun of katong iyang na hapit sila mga tikalbong atong sa Gakit, no, the famous Gakit nga naghimo sila og store na sa story somewhere in Marilog. Ang paborito gyud nga term siya ay sitio sa Bangsita. Mo gyud na iyan more or less mo na gusto niya ang lugar nga ginadtuan. Mo say mo mga ansan lang ko asa na po gikan Jeff gikan po ka sa sitio sa Bangsita. So katawa lang na siya. Well, moto among mga funny moments ni JP. And I know that wala naman siya din sa kalibutan. Pero kabalo ko, knowing that he is a Christian, I know how he live his life, he dedicate his life, no, sa iyang craft. And of course, he is doing it not only for himself, not only for the family, not only for the other people, but most importantly, he is doing it for God ba. Every time na siya ma-accomplish, to God be the glory, gina siya.
no? Muna iyang ginahimo yun. So I know that naa siya karon sa maayong lugar with the father, atong amahan. So di ta mag-uol nga wa na siya dinhi tungod kay kabalota nga maayo ang iyang pagpanaw. Ang ako lang is I pray that the family will continue to leave his legacy. Di siya ingon man kaning masurpass ang kanang mga challenges sa kinabuhi, because I know God will always guide them, and will provide for their needs even without John Paul around. And then again, I can say that we can be proud of our former kapuso, John Paul Senyel, on how he dedicate his craft, no, and nakahatag og impact sa kinabuhi sa mga nakilalaing katawhan sa mga komunidad, labi na sa mga lumad sa 3rd District ug ubang pang mga lugar. Nakabisag asa naman na siya moabot. Of course, di na to kalimtan iyang pagkamaayong tao, no? Di na ko malimtan siya iyang agik-ik nga pagkatawa. Labi nang magkinantsaway na sa newsroom magkinatawaan na imi. And with that, I would like to announce that by next week, nagsabot kami ni Councilor Mandy that we're going to pass a resolution honoring the life of John Paul Senyel and his contribution, especially to the Lumads dito sa ikatulong distrito. So once again, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagtanaw, o labi na sa atong mga kapuso diha, ug most of all sa pamilya ni John Paul Senyel, siyang wife, of course siyang tulo ka mga anak, siyang mama nga na-meet na ko gahapon. May God always cover you with his precious blood, and may God always guide you and provide for your needs. O kabulo ko nga kining tanan dunay plano ang atong labaw makagagahom. Sa atong mga kapuso, may gabi kining tanan sa tanan nga naa dinhi. God bless us all. Thank you, and have a good evening. Taus-puso pong pakikiramay sa mga naiwan ni John Paul Senyel mula po sa pamilya ng Balitanghani. Mamimiss po namin yung pag-report ni John Paul Senyel dito po sa Balitanghani, kaya kami po ay nakikiramay sa kanyang mga naulila. Salamat sa serbisyong ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Howie Severino. Nandito po ako ngayon sa Mindoro, nag-shoot. Nakikiramay po ako sa pamilya at mga kasamahan sa trabaho ni John Paul Senyel, yung ating veteranong reporter sa GMA Davao. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Mahal ka natin. Ako si John. This is John Paul Senyel. Para sa istorya sa barangay, gikan din sa Barangay Kampawan, Baganga, Davao Oriental. John Paul Senyel nakatutok, 24 oras. Kaninyong tanan mga kapuso nga padayon nakigunong kanamo, daghang salamat kaninyo. Sa Ginoo nga naghatag kanato kabukiran ang himaya ug tungog.